Ba't ba ako naging SA? Assistant SA, sabihin natin. Ba't ba naging SA? Kasi kailangan mag-promote. My name is Dennis Gonzalez. I work at SSS sa IT department. So, technically kasi hindi ako system analyst. Kumbaga, yung leveling namin is system analyst, project supervisor, system analyst, tas under ako sa kanya. So, yung ibang workload ng system analyst na ibibigay sa akin. So yun lang. So, graduate ako from PUP QC sa Maycoma Manila. So, course ko is Bachelor of Science sa IT Information Technology. Graduate ako noong 2011. And after noon, a few months, nag-apply na ako sa SSS. So, nag-start ako as junior programmer. So, kami nag-handle ng development ng systems. And then, naging senior programmer, and then yun po, naging junior specialist na under na nung system analyst. So, system analyst, lose lang sa dalawang word na yun kasi, malalaman na natin kung ano yung definition niya. So, nakahati siya sa dalawa, system and then analyst. So, as a system analyst, ikaw yung in charge doon sa pagbabasa ng procedures na binigay ng mga users. So, sa office, ang mga users namin iba-iba, depende sa department. So, for example, sa benefits, sa pag-apply ng retirement claim, funeral claim, etc. Yung mga users na yun, merong department na nag-handle at nag-formulate kung ano yung mga first step, second step, requirements, bound step. And then, as SA, kami yung magta-translate kung paano natin i-computerize yung mga procedures na yun. So, we will identify the different requirements, who are the users. Sa users na yan, ano yung mga roles. But technically, ang ginagawa ng SA, siya talaga yung nag-design ng magiging procedure, kabuuan ng buong sistema. So, a system analyst also handles different people na under sa kanya. Kasi ang system analyst, usually hindi na siya nagpo-program. Binibigay na lang niya sa mga tao yung mga kailangan gawin. And then, siya din yung nagpo-coordinate into different departments. Na, for example, sa database, sa network, sa servers natin. So, sila na yung pinaka-nagpo-coordinate sa bawat department. So, background ng system analyst sa office, parang gano'n lang talaga siya. Also, sila din yung nag-handle ng documentations. So, sa kanya kasi magagaling lahat. So, yung mga succeeding documentations, ibibigay na lang sa mga under sa under na. So, yun yung system analyst. So, overall kasi ang system analyst, siya yung depende kasi sa hierarchy. So, sa office kasi meron pang project supervisor, tapos meron pa ulit system analyst. So, usually, i-design ni PS, project supervisor, i-review ni system analyst. So, parang silang dalawa, yung role nila dalawa as system analyst. So, ano yung mga responsibilities? Unang-una is yung flow and design of the system. So, usually, i-create sila ng documentation para i-lista lahat from top to bottom hanggang matapos yung procedures. For example, sa retirement, mula sa pag-apply na member, what are the different cases? So, sila mag-design nun. Kung familiar kayo dun sa mga ginagamit ng charting, diagrams, yes. So, ginagawa nila. Pero sa office, usually, understanding na lang na diretso, document na agad. Okay. Parang ano na siya, if else na lang. So pag hindi masyadong malaki yung project, sabihin natin yung social, hindi na gumagawa ng mga diagrams. Usually pag small modules lang, diretso na agad sa documentation. Dito, na kailangan i-coordinate is database. Database siya ka system development. Yun ang madalas ang dito. Madalas mag-usap. Nag-uusap lang sa iba pag may problem. Nag-uusap pa si server kung saan sinisave. So, minsan pag may problem, doon lang kinakausap. Network, pag may problem, doon lang nagko-coordinate CSA. Pero usually, sa data requirements lang talaga focus. What are some skills na kailangan ng isang SA? Sa akin yung pinaka-importante yung kung paano i-handle yung mga tao.
usually nagiging issue yan sa mga programmer na pag yung SE nila hindi, sabihin natin hindi maayos yung pagbigay ng requirements. Minsan mas importante pa sa programmer yung kung paano sila pahalagaan ng SE kaysa yung kung magaling sila SE. Guys, minsan kasi mas okay pa na mabait, hindi naman actually mabait, no? Pero yung parang na-appreciate lang ng SE yung mga, usually programmer kasi handle niya, yung mga programmer. Kasi kahit hindi naman ganun kagaling magawa ng requirements, system requirements ng SE, pero na-appreciate niya yung tao niya. Mas nagiging motivated yung programmer. Kasi may mga kilala ko na programmer na maganda nga yung essay niya, magaling, pero hindi na-appreciate. Minsan, napupolitika pa. So, tinatapos magtrabaho. So, siguro one of the important skills ng essay is kung paano i-handle yung tao. So, leadership. Oh, leadership, yes, tama. Leadership talaga. Tapos, one of the good skills talaga ng essay, yung proper documentation. Madami kasing essay na salita lang. O ito, gawin mo to. Dagdag mo yan. Ang nangyayari pag gano'n, nawawala ng accountability yung programmer. Hindi niya alam kung ano na yung ginawa niya, etc. So, pero kung maayos yung documentation lahat, from the system flow hanggang sa data requirements, magiging mas maayos. Siguro yung lang, yung dalawang skill na yung pinaka-importante natin. Okay. Usually, yung communication nagiging informal na lang. So, sa SSS, pag nagkakaroon ng issue within different departments, kung kaya ng informal na usapan, dinadaanan naman. So, pero pag masyado ng malaki yung issue, doon na dumadaan sa department head, tapos idadaan nila sa department head ng department na yun, tsaka pa lang magkakaroon ng solution. Pero pag kaya naman siya na informal, tatawag lang, then, yun lang. Usually through phone or through emails lang yung communication. Or mas, the best talaga is pupunta yung person involved sa development face-to-face para makita kung ano yung talaga yung actual error, kung ano talaga yung nangyayari na issue. So, yun yung mga ways to communicate to other departments. So yung PS at yung senior specialist, sila talaga yung pinaka-head na nag-SE. Then sumunod na lang sa junior specialist. So usually sa team ng development, depende sa size ng project kung gaano kadami. Kung maliit lang na sistema, tatlo is pwede na. The SA, the project supervisor, SA, junior specialist, tapos senior specialist, so SA, and then isang developer. Kung maliit lang yung project. So depende yun sa project. Kasi yung database, tapos yung users, different department na kasi yun, hinahandle ng SA. So yung database, yung admin ng network, admin ng server, yung business analyst, kasi yung business analyst is sa user. So different department yun. So kung kasama sila sa team, mas madami yun. Kung 3 yung nag-develop, yung mga requirements, more or less nasa 4 pa yun. So dumadaan kasi pa yun sa meeting, so kasama sila doon. Pero kung sa team lang ng developer, 3 lang usually. Pero kung malaki yung project, magdadagdag lang ng programmer. So usually, mas madami lang yung programmer kaysa sa SE. Kasi ang hinahandle ng SE, yung mga programmer lang. Tapos siya na yung nagko-coordinate sa ibang department, sa database, network, server. Of course, tulong din yung developer. Kasi usually, sa yung current situation ngayon, medyo nag-upgrade na sila ng mga software. So yung mga SE na medyo oldies na, hindi na masyadong familiar, kina-coordinate na lang talaga lahat sa programmer. Kasi yung programmer, mag-aano na lang sa mga different departments. So may mga counterpart na sila. Ba't ba ako naging SA? Assistant SA, sabihin natin. Ba't ba naging SA? Kasi kailangan mag-promote. Pero sa growth kasi ng career, as a programmer, kasi kung nag-enjoy ka as programmer, sige lang. Pero kung gusto mo, career-wise, mag-grow ka, salary-wise, mag-grow ka, di ba? Kailangan mo talaga mag-promote. So, one of the steps para talaga dun sa career growth mo is to be promoted as SA. Kasi ang trabaho naman ng SA,
halos same lang naman, magiging leader ka lang. Ikaw lang yung mag-lead sa mga tao na iipon. So hindi mo siya technically iiwan yung software development. Sa business side naman, IT kasi ako yung course ko eh. So mas prefer ko na doon talaga sa IT. Pero kung sa business kasi, sabihin na natin boring kasi siya eh. Kasi document lang eh. Tapos gagawa ka lang ng procedure. After nun, wala na. So, sa IT, is challenging. Mas siya, fulfilling siya kasi nakikita mong ginagamit yung ginawa mo. Kasi pag sa business side ka lang, procedure na nakikita mo lang lahat. Wala siyang technical. Oo, walang technical. So, as a IT person, computer person, mas na-appreciate ko na nakikita yung pinaghirapan ng team nyo na mag-create ng system. So, kaya mas maganda na hindi sa business side ka mag-grow, sa IT side. What is the best thing? Siyempre yung salary. Joke. One of the reasons naman talaga yung sa salary-wise. Pero one of the best thing, siguro yung yung feeling lang na yung ginawa mo mga sistema na appreciate ng mga boss at nakikita mo na gamit siya. As a SE kasi, diyan ka nang simulang mag-handle ng tao. So, challenging siya in a way na iba't ibang tao yung hinahandle mo. Minsan, mahihiya kang lapitan, lalo na pag kasi bago lang ako assistant SE. So, nahihiya pa akong utusan, minsan ako na lang. Ganun. So, challenging siya, pero fulfilling na may makikita mga tao mo na tutulong sa'yo na mas mapapaayos yung trabaho. Wala, masaya lang. One of the biggest challenges talaga pag SE ka na is yung responsibility. Lalo na pag sa government kasi madami kang boss na kailangan harapin, tapos pag nagkaroon ng problema minsan, diretso ka agad kay President. So may nangyari kasi minsan na nagka-issue, diretso kay President. Talaga na nagulanta kami lahat. So siguro yung challenge talaga is yung responsibility na SE. So kailangan lahat ng nagawa mong requirements, lahat ng na-code na system, talagang maayos. Bukod pa doon sa tao na handle mo yun ba? So kumbaga pressure yun as a SE. Kung dinevelop nyo as a team na system is gumana ng maayos. So yung pinakamahirap na challenge, yung pressure na gumana yung system na ginawa. Second challenge siguro is yung tao na lang. Paano mabibigay ng tao na yung mga kailangan nilang gawin ng modules. Challenges, yun na yung one of our two challenges na meron sa SE. So advice para sa mga future SE, advice ko sa inyo maging programmer muna kayo. Kasi as programmer, doon nyo ma-appreciate lahat ng kailangan na ginagawa ng SE. At doon nyo makikita, dahil na-experience nyo as programmer, as SE, alam nyo na ngayon yung mga kailangan gawin, mga do's and don'ts, pag binigay mo yung trabaho sa programmer. At dahil may background ka na ng programmer, mas mapapadali na yung ibang trabaho ng SE. So, sa mga nag-aspire na maging SE, maging project supervisor, I advise you na mag-alat kayo ng time para sa programming. Kasi may mga SE naman na hindi dumaan sa programming. Kumbaga, dumaan sila sa business analyst. Analyzation na ng business flow. Pero mas maganda pa rin na may background pa rin sa programming. So, the best. What is the best thing? Siyempre yung salary. Joke.